Tayo po tayong lahat. Katandugan po natin ng masigabong palakpakan ng ating Panginoon. I will preach about giving to the Lord. Yung pagbibigay, pagkakaloob, pag-iikapu, at yun po'y kasama doon sa second objective, yung Christian living, papaano mamumuhay dito sa mundong ito. Pero gusto kong bigyang diin ito. May disclaimer po. Disclaimer patungkol po sa message ngayon. This message, ang message po na ito, it is only for the citizens of heaven. Para sa mga ligtas na. Yung usapang pagbibigay, para sa mga ligtas na to. Because we cannot buy our salvation. Hindi natin pwedeng bilhin yung kaligtasan. No matter how much you give, kahit gaano karami, kalaki yung iyong ibinibigay, kung wala kang personal na kaugnayan sa Diyos pamamagitan ni Kristo, hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa Panginoon, giving to the Lord will not bring you to heaven. Hindi po, hindi. So, I think matagal-tagal na rin po ako dito sa church and even bilang preacher. Kung tama yung aking pagka-recall, I think this will be the first time that I will preach about this topic of giving. Parang una pa lang ito. Kaya mapalad kayong mga nandirito, ngayon lang natin pag-aaralan yung giving dito sa pulpito. Particularly, yung tithing, yung pag-iikapu. Well, baka nagtatanong kayo, kulang ba ng pera ang church? Mababa siguro koleksyon. But preaching on this topic is independent of our financial status. Wala pong kinalaman yung financial status natin o financial status ng church para mag-preach tayo tungkol sa giving. And in fact, alam po ninyo, bago matapos yung 2023, bago matapos yung last year, kumpleto na po yung calendar o yung preaching calendar natin. Nakalatag na yung ipipreach sa buong taon. At sa schedule po ngayong 2024 ay 4 na beses po na meron tayong pagtuturo, pangangaral tungkol sa giving. Once every quarter. Every quarter, merong isang pangangaral patungkol sa pagkakaloob. And kasi itong giving, yung pagbibigay, lalo na ng tithes, napaka-importanting subject po ito na dapat maunawaan ng mga followers ni Jesus. Merong ibang nagtatanong, well, is it necessary to give money to the church? Kailangan ba? Is it necessary? Now, if it is necessary to give money to the church, ang susunod na question, how much? Magkano? Gano'ng karami yung aking ibibigay? In fact, actually, marami pong mga questions dito patungkol sa pagkakaloob, sa pagbibigay. Kaya nga, understanding yung concept of giving or tithing ay pwedeng ma-unlock yung isang kandado, yung isang for our spiritual growth sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Normally po kasi sa marami, lalo't sa mga hindi nang kakaunawa o wala pang kaugnayan kay Kristo, nami-misunderstand yung giving. Minsan, iniisip lang nila, well, ang church, negosyo lang yan Yun yung iniisip ng iba, lalo yung hindi nakakaunawa. Abila, the church only cares for the money. So, it is essential. Mahalaga, makita natin, anong sinasabi ng Bible patungkol sa topic na ito. Ako po mismo, personally, marami na akong narinig ng mga preachers na nagtuturo tungkol sa giving. And an overwhelming majority, karamihan po sa kanila, kung hindi man lahat, ang primary emphasis is on the blessings of giving. Ano yung magiging blessing mo pagka ikaw ay nagbigay? Mahabang panahon po, no, ako'y nagtatrabaho pa, ako'y nasa sales. As a salesman, we were trained to do benefit selling.
Benefit selling. Kumbaga, kinukumbinsi namin yung mga kliyente na bilhin mo tong produkto namin kasi ito yung mga pakinabang na makukuha mo pag binili mo itong produkto namin. Yun po yung tinatawag na benefit selling. E-emphasize mo ano yung benefits. Kaya minsan, yung blessings of giving to the Lord, pagkang yun yung emphasis, para akong salesman na benefit selling yung ginagawa ko. I-emphasize ko, pag nagbigay ka, itong benefits. At yung madalas na maririnig natin dyan, pag nagbigay ka, i-bless ka ni Lord ng sobra-sobra. Sinong ayaw nun? Diba lahat naman tayo, gusto natin na i-bless tayo. Kaya, sige, magbigay kayo dahil pag nagbigay ka, merong kinabang hindi ka talo, hindi ka lugi, may benefit, ang benepisyo niyan. Gusto mong i-bless ka ni Lord ng sobra-sobra, magbigay ka. And then, madalas ang ginagamit na verse, yung Luke 6:38. Yung Luke 6:38, favorite na favorite yan ng mga nagtuturo at nangungumbinsi. Nag-encourage when it comes to giving. Ano sabi ng Luke 6:38? Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be given to you. Sa Tagalog, magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Siksik, liglig, o maapaw pa. Dahil yung sukatang ginamit mo, yan din yung sukatang gagamitin sa'yo. Sarap pakinggan, Dahil doon makikita, merong benefits. Kaya magbigay ka, damihan mo, dagdagan mo, kasi may balik yan. Yung sukatan mo, yun din ang gagamitin sa'yo, pero sobra pa kasi siniksik na, niliglig pa, o maapaw. Kaya minsan yung huli parang naging investment. Mag-invest ka, magbigay ka kasi may balik. May balik yan, damihan mo, kasi yung balik yan siksik, liglig, o maapaw pa. And with that, yung ibang tao kapag ang nagbigay sa church, nagiging demanding na kay Lord. Sabi nila, Lord, nagbigay ako Diba, ang promise pagka nagbigay ako, bibigyan din ako. At yung ibibigay sa akin, Lord siksik, liglig, umaapaw pa yung bigay mo inaantay ko yan, Lord. Kaya itong topic na to, sinasamantala rin ito ng mga prosperity preachers. Anong sinasabi ng mga prosperity preachers? Magbigay ka, damihan mo. I-bless mo yung church. I-bless mo yung pastor. Kasi pagpapalain ka ng Lord ng mas marami. Tapos sabihin pala, siguro kaya ka naghihirap, kaya wala kang pera kasi hindi ka nagbibigay. Magbigay ka kasi. Yan yung mga linya ng mga prosperity preachers. Pero, looking back, yung Luke 6:38, yung verse na yan, talaga bang pagbibigay ng pera o pagbibigay sa church ang tinutukoy doon? Sa Luke 6:38, kung bubuksan niyo yung Bible ninyo, lalo kung yung Bible ninyo ay merong mga title, yung mga heading sa mga title. Kung titingnan natin yung Luke chapter 6, titingnan ko yung Bible ko. Ang title na nakalagay dito dun sa verse na yan, judging others. Yun yung topic ni Jesus, judging others. Sa verse 37, di ba 38 yan Sa verse 37, ang sabi, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Hindi naman giving yung topic ni Jesus dyan Sa verse 36, kumbaga, para makita natin yung immediate context, sa verse 36 ang sabi, be merciful, just as your Father is merciful. And then yung kabuuan, yung paragraph na yan, ang tinutukoy doon loving your enemy. Alam po ninyo, out of context, yung paggamit dito sa verse na to encourage giving. Hindi po pera ang tinutukoy dyan. Hindi pera. Pag ikaw ay nagbigay ng judgment sa iba, bibigyan ka rin ng judgment ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw pa. Dahil yung ginamit mo ay gagamitin din sa'yo.
Pagka ikaw ay nagbigay ng mercy sa iba, magbibigay din ng mercy si Lord sa iyo. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Dahil yung sukatang ginamit mo, yun din ang gagamitin sa iyo. Pagka ikaw ay nagmahal sa iyong kaaway, when you love your enemy, then you will also receive love. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Yun po yung immediate context ng verse na yan. Hindi po pagbibigay ng pera. Yung immediate context niya. So out of context po yun. So hindi tamang gamitin sa ganun. Lagi natin tinuturo yan. Kinakailangan yung pag-share, pagtuturo ng Bible, kukunin yung context para tama yung ating interpretasyon at tama yung ating application. So let's now go back to our text in Malachi 3:8-12. Binasa na po natin yan kanina, no? Basahin ko lang yung first part. Sabi, will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord God Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord God Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours is a delightful land, says the Lord God Almighty. Ang binabasa po natin ay sulat ni Malachi. Ano ba yung background ni Malachi? Ano ba yung background nitong sulat na ito ni Malachi? Si Malakias po, si Malachi ay nabuhay nung panahon na yung mga tao, yung Israelites, they were struggling to believe that God loved them. Parang hindi sila makapaniwala na mahal sila ng Diyos. Sabi ng Malachi 1:2, I have loved you, says the Lord. Ito yung Diyos nagsasabi. Sabi niya sa mga tao, I have loved you. But you ask, how have you loved us? Sinasabi ng Diyos, mahal kita. And then yung tao nagtatanong, di nga, mahal mo nga ba kami? Paano mo kami minahal? So parang hirap na hirap silang tanggapin. Hindi nila nag-i-struggle sila dun sa kapahayagan na yun na mahal sila ng Diyos. Bakit kaya? Kasi medyo naghihirap sila nung panahon na yun eh. Hindi maganda yung kanilang kalagayan. Merong drought, merong taggutom, wala silang ani. So nakapokus sila dun sa kahirapan ng buhay nila, at pagkatapos dahil sa kahirapan ng buhay nila, hindi nila nakikita na yung paghihirap na dinadanas nila na yon ay bunga ng mga hindi tama ng mga kasalanan nila. So, through Malachi, ipinakita ng Diyos sa kanila, alam nyo yung dinaranas ninyo, kasalanan ninyo. Meron kasi kayong pagkukulang doon sa covenant natin eh. Sabi niya sa Israel, may kasunduan tayo eh. Ako ang Diyos nyo, kayo ang bayan ko. Meron akong gagawin sa inyo, pero meron kayong dapat na ginagawa sa akin. So, tinuturo ng Diyos sa kanila, may pagkukulang kayo doon sa kasunduan. Kaya, nakakaranas kayo ng kahirapan. Kumbaga dinidisiplina sila ng Diyos nung time na yun. Tinuturuan sila. And in this particular verses, chapter 3, verses 8-12, pinopoint out ng Lord sa kanila that they have failed to give their tithes. Hindi nyo ginagawa yung role ninyo, yung papel ninyo, yung kasunduan natin na ibibigay nyo sa akin yung 10%. And sabi niya, you are robbing me. Ninanakawan niyo ako. And with that, nagbigay ngayon ng instruction si Malachi sa kanila sa chapter 10. Sabi niya, bring the whole tithe into the storehouse. So mag-tithe kayo. Pag-usapan na natin, what is tithing? Ano ba yung tithing? Yung word na tithe, it literally means 10%. 10%. Tithe. One out of 10, no? 10%. Ikapu o ikasampung bahagi. Yun na ibig sabihin ng tithe. So yung tithing or yung pag-iikapu, ibig sabihin nun, isi-set aside, itatabi yung 10% ng income
para sa Diyos. So, itatabi yun. Para sa Diyos yun yung 10%. Yun yung tithing. Pero madalas nangyayari, pag sinabing tithes ngayon, generally, tinutukoy niya na any amount, basta isinet aside, but any amount na ibibigay sa Diyos. Yun na yung tawag na tithes. Kaya dyan sa baba, meron tayong tithes, offering, di ba? Kung titingnan nyo yung mga envelope dyan sa baba, yung tithes, ibig sabihin 10% yun. Pag below 10%, hindi tithes yun. Yung offering, para yun dun sa more than 10%. Pag mahigit sa 10%, offering yun. Pagkang tithe, 10%. Pag less than 10%, hindi tithe yun. At lalong hindi offering yun. Kasi tithe muna bago mag-offering. So, kaya maganda linawin po natin ito. Lilinawin natin ito. Saan ba nagsimula yung concept ng pagbibigay sa Diyos? Baka nag-iisip kayo, kailangan ba ng Diyos yung pera ko? So, yun yung pag-usapan natin. Yung concept po or yung idea ng pagbibigay o pagsaset aside ng portion, ibig sabihin bahagi or part ng income, makikita po natin yan dun mismo sa very first book of the Bible sa Genesis. Kung saan, di ba ang unang tao sa mundo? Sino yung unang tao sa mundo? Si Adan at si Eva. No, si Adan at si Eva. Una, meron silang dalawang anak. Nagkaroon silang dalawang anak. Si Cain at si Abel. Ang unang nagbigay nung portion ng kanilang kinita, yung dalawang anak, si Cain at si Abel. Sa Genesis 4:4 sabi, "Now Abel kept flocks and Cain worked the soil." So, magkaiba ng hanap buhay yung magkapatid. Sabi, si Abel nag-aalaga ng mga hayop. Si Cain nagtatanim. So, in the course of time, Cain brought some fruits of the soil as an offering to the Lord. So, dahil si Cain nagtatanim, so nagdala siya ng ilang bunga, ilang mga buna, ilang mga inani niya, at sabi ay in-offer niya, offer sa Lord. Ang sistema ng pag-offering nila noon, meron silang altar, tapos susunugin. Si Abel naman, sabi, he brought fat portions from some of the firstborn of his flock. Kumbaga, pinili niya yung matataba na mga alaga niya at yun naman yung kanyang handog. So, yung idea nung pagsaset aside nung portion nung income ay ginagawa nila to thank God for a successful harvest or for the increase in their flock. Kaya nila ginagawa yun. Para pasalamatan ang Diyos dun sa masaganang ani o dun sa pagdami ng alaga nilang hayop. Now, papakita ko sa inyo, kaya mali yung paggamit ng Luke 6:38 dun sa giving. Kasi dun sa Luke 6:38, magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Para ang ini-imply dun, yung initiative ng pagbibigay manggagaling sa tao at pag ang tao nagbigay sa Diyos, ang Diyos will give back dun sa tao. Hindi po ganun ang konsepto. Ang konsepto, naunang nagbigay ang Diyos. Pinagpala ng Diyos si Cain dun sa masaganang ani, pinagpala ng Diyos si Abel dun sa pagdami ng kanyang alagang hayop, at dahil dun sa naunang pagbibigay ng Diyos sa pagpapalang ibinigay sa kanila, kukuha sila ng portion nun that they will give back to God to thank Him, para pasalamatan. So, when it comes dito po sa cycle na ito, ang Diyos ang una. Ang Diyos nagbigay dahil tayo tumanggap, para pasalamatan siya, kukuha tayo ng portion nun, ibabalik sa Kanya. Hindi po mauna kang magbigay para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Hindi po ganon. Hindi ganon yung ka. So, the purpose of offering, the purpose of giving to the Lord is to thank God for the things that we receive from Him. Siya yung unang nagbigay. So, yun yung giving to the Lord. Now, pagdating naman, saan ang galing yung tithe, yung 10%? Saan ang galing yun? Ang unang mababasa natin sa Bible na 10% or tithe, ginawa ni Abraham. Si Abraham yung unang nag-tithe. In Genesis 14:18-20, ito yung mababasa natin. Genesis 14:18-20.
Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. So ang unang nag-tithe, ang unang nagbigay ng 10% si Abram. Nangyari ito nung naghiwalay sila nung pamangkin niya na si Lot, merong mga hari na iba-ibang mga lugar nagsama-sama, ni-raid nila yung lugar kung saan nandun si Lot. Kinuha si Lot, nakidnap. Nung malaman yun din ni Abraham, kinuha niya yung mga tauhan niya, mahigit 300, nilusob nila yung kumidnap kay Lot. And then, tinalo nila sa labanan yun, nabawi nila yung pamangkin niya, nabawi nila si Lot. At nung mabawi niya si Lot, siyempre, dahil labanan yun, nanalo sila, meron silang mga plunders na nakuha nila, nasamsam nila yung mga galing dun sa mga natalo nila. So, nung pag-uwi nila, ayun, lumabas si Melchizedek, sabi, he was priest of God Most High. Siya'y pare o siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At pagkatapos, pinagpala si Abram ni Melchizedek. Pagkatapos siyang pagpalain, Abram gave him a tenth of everything. Nung mga nakuha niya galing dun sa kalaban nila, so ini-offer niya yon kay Melchizedek, the priest of God Most High. So yun yung unang tithe. Yung unang 10%. Si Abram po yung gumawa nun. And looking at the history ng Israel, syempre, alam niyo naman yung kwento ng Israel, dumating yung time, naging alipin sila sa Egypt. And then, nung maging alipin sila sa Egypt, tinawag ng Diyos si Moses para pangunahan yung Israel makalabas sa Egypt. Nung lumabas na sila sa Egypt at sila ay naglalakbay sa wilderness for 40 years, that's the time na ibinigay ng Diyos yung mga kautusan. Yung 10 Commandments at iba't ibang mga utos niya para sa bansang Israel. At kasama dun sa mga utos na ibinigay ng Diyos through Moses para sa Israel, ito na, kumbaga finormalize na. Ginawa na siyang batas. Ginawa ng batas yung pagbibigay ng 10%. Sa Leviticus 27 verses 30 to 32. Ito yung sinasabi. A tithe of everything from the land. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng manggagaling sa lupa, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. So, 10% para sa Lord yan. If a man redeems any of his tithe, he must add a fifth of the value to it. Very interesting tong verse na to, tong verse 31. Sabi, if a man redeems any of his tithe, halimbawa, umani. Halimbawa, 10 kaban yung inani. Yung 10% nun, yung isang kaban. No? Sabi, para sa Lord yan. Sabi, that belongs to the Lord. Sabi ng 31, if a man redeems any of his tithe, halimbawa, yung isang kaban na para sa Lord, kailangan niya. No? Hindi niya maibigay. Gagamitin niya. If a man redeems it, kumbaga, pwede niyang sabihin, Lord, hindi ko ibibigay ito. Itong 10% ng ani ko. Pero, babayaran ko to plus 20%. Yun yung batas, If a man redeems any of his tithe, halimbawa ngayon, kumita ako ng 1,000, 10% nun, 100, ibibigay ko, Lord, kailangan ko ngayon pwede next week ko na lang ibigay. Pwede naman yun, plus 20%. Pag inutang mo yung tithe mo kay Lord, may interest na. Yun yung batas, sabi, if a man redeems, he must add a fifth. Ano yung a fifth? 20%. So, kung 1,000 yung kinita ko, 100 yung tithe ko, hiniram ko muna, next week ko ibibigay, 120 na. O ba si Lord may interest din, Ayun din yung sabi, he must add a fifth. And then, the entire tithe of the herd and flock, yung mga alagang hayop, every 10th animal. So, pipili ng 10. Bibilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Every 10th, yung bawat ika-10, sabi, every 10th animal that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. Para sa Lord yun. So, ginawa ng batas sa Israel yun. So, ang mga Israelita, obligado sila to give their tithe. And ito pong batas na ito, it is to remind them, kumbaga, paalala sa kanila that everything belongs to God. Ang lahat, ang Diyos ang may-ari. At dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat,
yung portion yon ay ibibigay sa Diyos. Yung portion nun ibabalik sa Kanya bilang pasasalamat. So, ganun palagi ang concept. Naunang nagbibigay si Lord. And then, yung portion nun ibinabalik bilang pasasalamat. So, ganun. Batas na yon sa Israel. And then, nung palapit na silang pumasok doon sa Promised Land, di ba? Ang Promised Land, yung Kanaan, papasukin na nila yun. Pagdating sa Promised Land, ito yung instruction na binibigay sa kanila. Pagdating doon, ilang tribes ba meron ng Israel? Ha? 12? 13. 13. Kasi, merong 12 anak si Israel, may 12 anak si Jacob. Pero si Joseph, walang mana si Joseph. Ang binigyan ng mana, yung 2 anak niya, si Ephraim at si Manasseh. So, galing sa 12 anak niya, nag-plus 1 pa kasi kay Joseph, 2 yung counterpart, so 13. Pero 12 pa rin ang bilang kasi pagdating nila sa Promised Land, hahatiin yung lupa nila sa 12. 12 lang yung bibigyan. Merong isang tribe na hindi bibigyan. The tribe of Levi. Yung Levites. Kaya 12 tribes pa rin. Pero dun sa 12, hindi kasama yung Levi. Hindi kasama yung Levites dun sa bilang. Now, baka sabihin niyo, lugi naman sila. Wala silang wala silang party. Wala silang mana dun sa hatian ng lupa. Ito yung para sa kanila. In Numbers chapter 18, 20 to 24, Numbers 18. So verse 20 sabi, the Lord said to Aaron, you will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites. Wala kang parte, wala kang lupa. Bakit? Sabi niya, ako yung parte mo. I am your share. In verse 21, ito yung sabi, I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. So, lahat nung yung 12 tribes na may kanya-kanyang lupa, magta-tithes yun lahat. Magta-tithes yun lahat. Ang sabi ng Diyos, Levites, wala kayong parte sa lupa. Wala kayong tataniman, wala kayong aanihin, wala kayong aalagaan dyan, pero yung tithes nila, sabi, I give to the Levites in return for the work they do while serving the tent of meeting. Kung iisipin natin, lamang pa yung Levites. Nakalamang sila. Halimbawa, yung bawat tribe may 1,000. Halimbawa, may bawat tribe, yung bawat tribe may 1,000. Magta-tithes yun. So, yung 1,000 nila, magiging 900 na lang. Pero pag inipon yung tithes nung 12, 1,200 yun. Yun yung sa Levites. No? Yun yung sa Levites. Sabi, sa kanya yan. No? I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do. Kasi nga, wala silang mana, wala silang inheritance, wala silang lupa, pero sila'y gumagawa, naglilingkod dun sa tent of meeting. Noong time, wala pang temple eh. Meron silang yung tabernacle, yung tent of meeting. In verse 23b, sabi, this is a lasting ordinance for the generations to come. It is the Levites who are to do the work of the tent of meeting and bear the responsibility for the offenses against it. This is a lasting ordinance for the generations to come. They will receive no inheritance among the Israelites. Instead, I give to the Levites as their inheritance the tithes that the Israelites present as an offering to the Lord. That is why I said, they will have no inheritance among the Israelites. So instead of giving sa Levites yung portion ng land, wala silang lupa. Pero yung tithes ng buong bansa, kanila. Now, para sa Israel yon. No? Ang Israelites, lahat ng Israelites, maliban sa mga Levites, no, meron silang minanang lupa at sila ay magbibigay ng kanilang tithes. Now, balik tayo sa text natin sa Malakay. Sa verses 8, chapter 3, verse 8 and 9, sabi ng Diyos, dapat bang nakawan ng Diyos? Dapat bang nakawan ng Diyos? Will a man rob God? Pero, ninanakawan niyo ako eh. Hindi ko alam yung tono ng usapan nila. No?
Nagagalit ba? Pasigaw ba? Malumanay ba? Paliwanag? Dapat bang nakawan ng Diyos? Pero kasi ninanakawan niyo ako eh. And then, tatanong kayo, paano namin kayong ninanakawan? Sa ikapo, sa tithes and offerings. Kaya sabi niya, you are under a curse. Nasa ilalim kayo ng sumpa. Yung buong bansa. Kasi ninanakawan niyo ako. So, the Lord, God, through Prophet Malachi, sinasabi niya dun sa bansang Israel, kasi nung time ngayon, di ba sabi nga natin yung background ng Malachi, nakafocus sila dun sa kahirapan ng buhay nila, kaya sabi nila parang hindi nila matanggap na mahal sila ng Diyos. So sabi, kaya ganito yung buhay. You're under a curse. Nasa ilalim kayo ng sumpa. Bakit? Kasi meron kayong mga kasalanan eh. At kasama doon, yung ninanakawan niyo ako. Hindi niyo binibigay yung para sa akin. Anong klaseng kahirapan yung dinadanas nila? Anong klaseng curse yun? O tingnan natin sa verse 11. Kasama sa promise ng Diyos sa kanila if they will give their tithes. Sabi, I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your fields will not cast their fruit. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kaya sila naghihirap, inaabot ng peste yung kanilang pananim. Magtatanim sila. Pagdating ng anihan, wala silang maani kasi napeste. Merong mga locust, may kung ano ng mga insekto, wala silang maani. Tapos sabi, yung vine nila, yung ubas nila, walang bunga. Ha? Sabi ng Lord, kaya ganyan yung nangyayari sa inyo. Kasi nga, hindi nyo binibigay yung para sa akin. Pero kung ibibigay nyo, if you will bring the whole tithe, then hindi ko papayagan na mapeste yung inyong mga pananim. Hindi ko papayagan na hindi mamunga. Mamumunga yan. So, yun yung kalagayan nila. In that situation, may pinagagawa si Lord sa kanila. Ano yung pinagagawa ng Lord sa kanila? Yung sa verse 10, bring the whole tithe into the storehouse. Sabi sa Tagalog, dalhin ninyo ng buong buo. Kaya sa Tagalog, natuwa ako doon, buong buo. Siguro kasi nagbibigay ng tithes, hindi buo. Tithes pa rin naman ang tawag, ika-10, pero kulang. No? Sabi, dalhin nyo ng buong buo yung ikapu sa tahanan ng Diyos para matugunan yung pangangailangan doon sa aking tahanan. Sabi, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So ano ini-imply nun? The mere fact na inuutusan sila na dalhin yung ikapu ng buong buo, ibig sabihin, hindi nila kasi binibigay ng buo. Instead of 10%, siguro yung iba 9% lang. Pero naman, konting bawas lang naman eh. 1% lang naman inalis ko. Yung butal lang. Siguro 9% lang. Yung iba 8% lang. Yung iba 7% lang. Yung iba 6% lang o 5% lang. Yung iba mas mababa pa siguro. O meron sigurong iba na totally hindi nagbibigay. So, papaano tinitingnan ng Diyos yun? Pagkang kulang sa 10% yung binibigay. As far as God was concerned, ang sabi niya, ninanakawan niyo ako. Nagnanakaw kayo. Di ba, ang sama-sama sa loob nun, isipin mo, meron kang taong kinupkup, pinakain mo, inalagaan mo, binigay mo yung pangailangan, tapos nanakawan ka pa. Di ba ang sama sa loob nun? Di ba parang ganun yung nangyayari sa Lord? Kinupkup niya itong bansang Israel, inalagaan niya, pinrovide yung kailangan nila, pinagtatanggol niya sa lahat ng mga kaguluhang nangyari. Pagkatapos na nakawan siya. Ganon tinitingnan ng Diyos yun. Pagkang kulang yung tithes. Kaya sabi niya, yan yung reason kaya you are under a curse. Mag-isip lang tayo, tanong lang natin. Kung nabubuhay kaya si Malachi ngayon, at pupunta dito sa MCS, ganon din kaya yung sasabihin niya. Meron kayang mga guilty sa pagnanakaw sa Diyos. O pero mapapaisip din tayo,
Ano kaya yung pwedeng dahilan kung bakit hindi nila binibigay yung 10%? Ano kayang reason? Kaya kulang yung binibigay nila? Well, pwedeng merong mga reasons. Una, baka hindi nila alam na dapat magbigay ng 10%. Baka. They were ignorant of the law. Hindi nila alam, ganun ba? Kailangan ba? Baka yung iba sa inyo ngayon nakikinig, kailangan pala yun? Utos pala yun? So that's why pinag-aaralan natin to inform you, to educate everyone na kailangan pala yun. Kasi baka yun yung isang dahilan kaya hindi nagbibigay ng 10% eh. Baka hindi alam. Pangalawa, baka naman alam pero sadyang matigas lang ang ulo. Sadyang ayaw lang sumunod. Meron namang taong gano'n, di ba? Alam naman nila, bawal tumawid. Itatawid pa din. Diba? Kahit alam ng... May sadyang matigas lang ulo. Sabi, bigay mo yung tithes. Hindi, ayoko nga. 5 lang. O kung ano lang yung gusto ko. O yung iba naman siguro, dahil nga sa hirap ng buhay, dahil may pangangailangan. Lalo ni kakatwiran nila, kulang pa nga eh. Tapos magbibigay pa ako. With that, may direct challenge si Lord. Sabi niya, dun sa verse, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. And then sabi niya, test me in this. Subukan niyo ako dito. Try niyo lang. Try niyo. In short, sabi niya, ibigay niyo ng buong-buo yung tithes ninyo. Try niyo lang. Subukan niyo. And see, if I will you will not have room enough for it. Kasi ito yung sinasabi ng Diyos eh. Sa karanasan nila, binless na kita eh. Ang dami ko nang binigay sa iyo eh. Pinagpala kita, tinugunan ko lahat ng pangangailangan mo. And then yung portion na para sa akin, kukuhanin mo pa. Kaya sabi niya, ibigay mo yung para sa akin. Ibigay mo yung portion ko. Test me in this. Subukan niyo ako dito. Kung hindi, bubuksan ko yung durangawan ng langit. In fact, actually, ang pangit ng pagkatagalog eh. Yung bubuksan yung durangawan ng langit, sa original language, tama yung pagkakatranslate sa English. Ang sabi sa English, I will throw open the floodgates of heaven. Hindi durungawan, kasi pag durungawan, bitana lang yun eh, di ba? Yun sa Tagalog, pangit yun sa Tagalog. Sa English, the floodgates. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng floodgates? Dito, merong yung sa floodway. Yung floodway dyan. Ano yung floodgates? Ang lalaki nun na ang daanan ng tubig. Ang sabi na Diyos, ang bubuksan ko yung floodgates of heaven. Hindi lang bintana. Floodgates. Alam niyo itong phrase na to, the floodgates of heaven, ginamit na to dati. Ginamit na tong word na floodgates of heaven sa Genesis 7:11 to 12. So, paano ginamit itong floodgates of heaven sa Genesis 7:11 to 12? Time ni Noah. Ito yung sabi, in the 600th year of Noah's life, on the 70th day of the second month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of heavens were opened. Binuksan yung floodgates of heaven. Nung buksan yung floodgates of heaven, bumuhos yung malakas na ulan 40 days and 40 nights to the point na wala nang mapaglagyan ng tubig sa buong mundo, bumaha sa buong mundo, at ang nakaligtas lang si Noah at yung mga kasama niya dun sa ark na pinagawa ng Diyos sa kanya. Dun unang ginamit itong floodgates of heaven. Now, ginagamit ito ni Malakay, sabi niya, ito ang sabi ng Diyos, test me in this, subukan niyo ako dito. Ibigay niyo yung portion na nararapat para sa akin, yung 10%, kung hindi bubuksan ko yung floodgates of heaven, pero nung time ni Noah, ang bumuhos yung napakaraming tubig, dito kay Malakay, ang sabi niya, ang ibubuhos niya tubig ba? Hindi. Hindi na tubig. Hindi na mamamatay yung mga tao dito pag binuksan yung floodgates of heaven. Pag binuksan yung floodgates of heaven, sabi, I will pour out so much blessing na wala kayong mapaglalagyan. Wala na. Kumbaga, sobra-sobra, ibubuhos ng Diyos yung sobra-sobrang biyaya niya na wala ka nang mapaglalagyan. Hallelujah! Para na akong prosperity preacher nito. No? Pero hindi, tandaan nyo
ang kaibahan ko dun sa prosperity preacher, ang sinasabi ng prosperity preachers, unahin yung magbigay muna kayo para kayo pagpalain. Ang sinasabi ng Bible, pinagpala ka na ng Diyos. Yung portion ng blessings mo, ibabalik mo lang bilang pasasalamat sa Kanya. Yun lang. So anong big idea dito sa Malakay 3:8-12 na binasa natin? Anong big idea? Huwag nakawan ang Diyos. Ibigay ng buong buo yung ikapu. Ibigay ng buong buo yung 10%. Now, eto problema. May mga tao nagsasabi, Pastor naman, Old Testament yan eh. Sa Israel pa inutos yan. We are not under the law. Hindi na yan applicable sa New Testament. Sige, sagutin natin yung argumento. Tama. Sa Israel inutos yan. At hindi tayo saklaw nung utos na yon. Tama naman yung point na yun eh. Through Moses yun eh. Sa Israelites talaga yun eh. Pero, isipin natin, lahat ng claims natin sa Christianity nanggaling sa Israel. Nanggaling sa mga Hudyo. Yung kaligtasan natin, hindi naman tayo dapat maliligtas eh. Ang Israel lang man talagang dapat ng kaligtasan. Di ba ang sabi ni Pablo, Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of God, for it's the power of God unto salvation for everyone who believes. First to the Jews, una sa mga Israelita, and then next to the Gentiles, sa atin. Sa kanila naman talaga nauna eh. Lahat ng claims natin sa Christianity, sa Israel yun eh. By extension lang tayo eh. And let me tell you this, yung mga promises na kiniklaim natin, lalo na yung nasa Old Testament, yung Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Hindi naman promise sa yun eh. Promise sa Israel yun eh. Yung the battle belongs to the Lord. Sa Israel promise yun eh. Hindi naman sa atin promise yun eh. Sabi ng Diyos, call unto me and I will answer thee. Sige, tumawag kayo at sasagutin ko. Hindi tayo kausap nun. Ang Israel ang kausap nun. Gustong-gusto natin to. The Lord will provide. Kanino ba sinabi yun? Kay Abraham yun ah. Sa Israel yan ah. I am the God who heals. Sa Israel din yun eh. Wala namang promise para sa atin eh. Lahat naman ng promise na yun sa Israel eh. Bakit yung promises, gusto natin damay tayo, pagdating dun sa utos, sabihin natin, kanila lang yan. Oh, that's not fair. Kung gusto mo makiklaim dun sa promise, pati yung utos, tanggapin mo, atin din yan. Kasama yan. No? Hindi pwedeng promises lang tayo. O sige, diretsahin natin. Ano bang sinasabi ni Jesus sa New Testament? Patungkol dito. Matthew chapter 5:17-20. Matthew 5:17-20. Si Jesus Christ mismo nagsasabi nito, sabi niya, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Huwag niyong isipin na naparito ako para pawalang bisa na yan. Yung mga utos na yan, yung law of the prophets. Actually, tinutukoy niya dito, the Old Testament. Hindi ako pumarito para pawalang bisa yung Old Testament. In fact, naparito ako hindi para i-abolish sila. Nandito ako para i-fulfill yan. I tell you the truth. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Until heaven and earth disappear, mawawala yung langit at lupa. But not a smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Walang mapapawalang bisa dyan. Lahat yan effective. Hanggang, sabi, until everything is accomplished. Kailan ba mangyayari yung everything is accomplished? Pag nagbalik na siya. Doon, everything will be accomplished. Doon lang pwedeng sabihin, wala na. Bakit? Wala na talaga. Wala na tayo sa mundong ito. Nasa langit na tayo eh. So, wala nang kabuluhan. Wala nang silbi ito. And then, sabi niya, therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. Tandaan niyo, sabi. Yung mga lalabag dun sa mga iniutos ng Old Testament, yung sinasabi nilang wala nang kabuluhan yan, yung sinasabi nila na hindi na natin kinakailangang sundin yan, sabi, they will be called least in the kingdom of heaven. At hindi lang basta called least in the kingdom of heaven. They will not actually enter the kingdom of heaven.
Alam nyo, sila yung sila yung guilty dun sa, natatanda nyo yung pinag-usapan natin last Sunday? Sabi, if anyone takes away from this book of prophecy, yung magbawas, yung magbabawas nung salita dito, sabi, yung mga parusang binanggit dito, idadagdag, mararanasan niya. Yun, pag sinabi mong wala na yung Old Testament, ano yun, hindi nakasama sa Bible? No. Kasama pa rin siya, wag mong ibabawas yan, kasama pa rin yan. No? So ano yung sinasabi ni Jesus dito sa verse na to? Hindi ako naparito para i-abolish yung Old Testament. Sabi, not the smallest letter, not the smallest stroke of pen ay mawawala dyan. Sabi, yung mga anyone who sets aside, kumbaga walang kabuluhan yan, ay list yan. Kumbaga, walang kabuluhan yan sa kingdom of heaven. Pero yung susunod sa kanya, yun. Pahalagahan. So anong sinasabi talaga ni Jesus patungkol sa tithes? Ano sinasabi ni Jesus patungkol sa tithes? In Matthew 23:23. Ito sabi ni Jesus, Matthew 23:23. Nagagalit siya sa mga Pharisees. Sabi niya, "Woe to you teachers of the law and Pharisees, mga ipokrito kayo." Mga ipokrito kayo, mga panlabas, okay, pero hindi naman totoo. Mga ipokrito kayo eh. Bakit? Kasi nagtatithe kayo. Nagbibigay kayo ng tenth. Hanggang sa yung mga spices nyo nga, yung mint, yung dill, yung cumin. Di ba? Hanggang doon, imagine ba naman, hanggang sa, halimbawa, meron ka 10 sibuyas, itong isang sibuyas para sa Lord. Itong mga mint, yung mga dahon, 10% para sa... Ganon sila kahigpit sa pagsunod dun sa tithe. Sabi, you give your tithe, you give a tenth of your spices, but you have neglected the more important matters of the law. Nagbibigay nga kayo ng tithes ninyo, hindi nyo naman pinapahalagaan yung important matters of the law. Ano yun? Yung justice, mercy, faithfulness. Kaya sabi niya, ipokrito kayo, nagtatites kayo, tapos yung buhay nyo naman, walang justice, walang mercy, walang faithfulness. Now, ito yung sabi niya. Si Jesus nagsasabi nito, you should have practiced the latter without neglecting the former. Anong gusto niya sabihin dito? Tama yung mag-tithes. Gawin ninyo. Di ba? Pwede nyo naman gawin yung pagta-tithes nang hindi kinakaligtaan yung iba eh. Hindi ka mamimili lang, magta-tithes ako pero walang justice, walang mercy and faithfulness. O kaya ang sasabihin ng iba, dito lang ako sa justice, mercy and faithfulness pero wala akong tithes. Hindi, ang sabi ni Jesus dito, you can do both. And you must do both. Parehas niyong gawin. Mag-tithes kayo and then show justice, mercy, and faithfulness. Si Jesus mismo nagturo niyan. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi ng iba na wala sa New Testament yan. Hindi, si Jesus. Saka hindi pala nabasa tong verse na to. Si Jesus mismo nagsabi, gawin ninyo. Hindi bawal. Hindi masama. Hindi masama. Hindi kinondemn yung Pharisees for giving their tithes. Kinondemn sila dahil wala silang justice, mercy, and faithfulness. Kaya ang sabi niya, gawin niyo yan, tuloy niyo yan, pero isama niyo to. Do them both. So giving of tithes is still applicable in the New Testament. Ito lang ang comment. Comment ko lang to, personal. Comment ko lang to. Majority, karamihan, dun sa mga kumu-question sa biblical basis ng tithing, yung 10%. No? Majority, hindi naman lahat. No? Pero karamihan. Kaya ang laki ng question yun, gina-justify nila yung hindi nila pagbibigay ng tithes. Yung ayaw magbigay, naghahanap ng justification para okay lang sa kanila kahit hindi sila mag-tithes. Comment ko lang yan. Kaya sasabihin nila, wala sa New Testament yan. Now, sige. Kung hindi pa rin convinced, halimbawa, hindi pa rin convinced dun sa tithes, hindi, wala talaga yung tithes na yan kasi Old Testament yan. Nasa New Testament na tayo. Sige. Papatulan natin. Sundan natin yung argumento. Yung New Testament practice ang susundin. Ito ang practice ng New Testament. Baka ayaw niya sa 10%. Ito yung gusto niya. Sa Acts 4:32-36, ito sabi. Acts 4:32-36. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Sinishare nila lahat ng meron sila. Sa Acts 4 yan, kung meron kayong Bible, buksan ninyo, baka mali yung Bible ko.
With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and God's grace was so powerfully at work in them that there were no needy persons among them. Walang needy person, walang nangangailangan. Sa verse 34 ng Acts chapter 4, maganda kung makikita sa PowerPoint yan eh. No? Sa verse 34, ito yung ginagawa nila ha. Ayaw ng 10%? O sige, ito. From time to time, those who owned land or houses sold them. Yung mga may bahay at lupa, ibinebenta nila yung kanilang bahay at lupa. Brought the money from the sales, yung lahat ng pinagbilhan, dinadala nila, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Ayaw nila ng 10%, Old Testament daw yun eh. O sige, sa New Testament, ibenta mo yung bahay at lupa mo, lahat ng napagbilhan, ibigay mo. So verse 36 sabi, si Kuya Sep, verse 36, ay hindi pa lalabas. Sa Acts 4:36 sabi, si Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it the apostles' feet. So may isang example, si Joseph, binenta niya yung bahay at lupa niya. Tapos yung pinagbilhan, binigay niya doon sa mga apostol at yung apostol na yung bahalang mamahala doon. Anong gusto niyo? Yung 10% sa Old Testament o ibebenta yung bahay at lupa? Tapos ibibigay lahat. At alam niyo kung tutuloy pa natin yung kwento sa Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira, kasi nakita nila si Joseph nagbenta eh. Si Ananias at Sapphira, nagbenta rin sila ng lupa. And then, nung yung pinagbentahan, nagtabi sila nung para sa kanila. Hindi nila binigay buo. And then binigay nila sa mga apostles. In short, sa kwento, ano nangyari? Patay sila. Bakit? Sabi, nagsinungaling kayo, dinadaya nyo ang Diyos eh. Sabi nyo, yan yung napagbentahan hindi naman pala yan lahat. So, anong gusto nyo? Yung Old Testament o New Testament? Pili kayo. Una pa lang po ito sa mga magiging pagtalakay natin tungkol sa giving or tithing. So 4 times po yan this year. Ngayon pa lang yung una. It is our prayer. Dalangin po namin na yung personal encounter, yung personal relationship with the Lord, wherein we experience His grace and His faithfulness in our lives. Ito yung karanasan natin na ma-encounter natin si Lord ay magdadala sa atin dun sa lubusang pagsusuko ng buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo, kung totally suko ang buhay natin sa Diyos, hindi na issue yung pera. Hindi issue yung money. Kasi yung buong buhay natin nakasuko sa Diyos eh. Part lang ng buhay natin yung pera. So kung totally surrendered yung buhay natin sa ating Panginoon, acknowledging na siya yung may-ari ng lahat, kasama itong buhay na yun at buhay natin at lahat ng material possessions natin. With that, giving of tithe will not be an issue. Hindi issue yan. Sabi nga nung matanda ng kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Many people right now are giving without loving. Bahala na kung anong maibigay. Ganun lang. Just giving without love. But if you really love the Lord, you cannot love without giving. You love Him, you will give. So, 11:35 na. In conclusion, hindi ako nataasan ng last 5 minutes. So, ito yung proposed takeaway natin. Takeaway mula sa message natin this morning. Una, from the very beginning, mula pa lang sa simula, giving back to God, yung pagbibigay sa Diyos, is an act of thanksgiving. Bakit? Kasi ang Diyos ang unang nagbigay. Yung pagbibigay sa Diyos, pasasalamat sa Kanya kasi siya yung unang nagbigay. Hindi tayo nagbibigay para pagpalain tayo ng Diyos. Hindi. It's the other way around. Una niya na tayong pinagpala. Kaya meron kang ibibigay kasi pinagpala ka na niya. Binless ka na niya.
Nauna yung blessing bago ka magbigay. From the very beginning, yung pagbibigay, pasasalamat sa Diyos sa biyayang binigay niya. Si Lord ang laging nauuna. Nagre-respond lang tayo. Second, yung hindi pagbibigay ng tithes, it is an act of robbing God. Pagnanakaw sa Diyos yan. At ayaw ni Lord yun nang ninanakawan siya. And finally, tandaan natin to. We cannot outgive God. Hindi natin pwedeng talunin si Lord sa pagbibigay. Hindi ka malulugi. Hindi mo pwedeng sabihin na, bigay ako Lord, lugi ako. Hindi po. Hindi magpapatalo si Lord sa pagbibigay. In the first place, siya yung unang nagbibigay sa iyo. Kaya kami may bibigay kasi binigyan ka na niya. Meron na. At hindi mo siya kayang talunin dyan. Ang Diyos natin mapagbigay. Dahil sa pagmamahal niya, ibinigay niya nga pati ang bugtong na anak niya para sa atin. So hindi natin kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay. Test me on this. Ang sabi ng Diyos. Subukan niyo ako. Test me on this, says the Lord God Almighty, if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessings on you that you will have no room. That there will be no room enough for you to keep it. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo. Napakabuti ninyo. Kayo ang laging nauuna. Una nyo kaming minahal bago kami nagmahal sa inyo. Una nyo kaming binigyan bago kami magbibigay sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil sa napakabuti po ninyo. Hindi kayo nagkulang at hindi kayo magkukulang. Lagi kayong tapat sa inyong mga pangako. Lord, let us respond to your challenge to us. Subukan ka namin dito. Dahil alam namin, hindi kami mapapahiya. At hindi ka mapapahiya, patutunayan mo sa amin, ikaw ay totoo. Totoong Diyos, totoo sa iyong salita, at totoo sa iyong kabutihan sa amin. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service.